Hi, ODR Fernandez. Maraming salamat sa iyong katanungan. Kung sabi mo ikaw ay nasa linya din ng pagpapautang at tinatanong mo, sino ba dapat ang gumawa ng kasunduan? Ako, tama-tama po para sa lahat ng mga nagpapautang din dyan. Napakaganda at napakahalaga po ng tanong na ito. Lalo na para sa mga kababayan natin na nasa linya din po ng pagpapa 5-6. Kaya naman, pati na din yung mga nagbabalak na pumasok po sa ganitong klaseng negosyo o kabuhayan. Para diretsa pong sagutin ang iyong katanungan, sa usaping legal at praktikal, actually, kahit sino naman po sa inyong dalawa, pwedeng ikaw na nagpapautang o yung umuutang ay maaari namang gumawa ng kasulatan o promissory note. Wala namang batas na nagbabawal na ang umuutang ang dapat na mag-draft para sa iyo. Wala naman po. Kahit sino sa inyo pwede. Subalit, bilang isang matibay na advice o payo para sa iyo, sa sarili mo ring proteksyon, higit na mas maganda at nararapat na ikaw bilang nagpapautang ang gagawa ng inyong kasulatan o kasunduan. Bakit ikaw ang dapat na gumawa? Siyempre po, pera mo ito, proteksyon ng iyong puhunan. 'Di ba? Puhunan mo ito nakataya dito, pera mo. Dahil ikaw ang naglabas ng puhunan, nararapat lamang na ikaw ang magtakda ng mga paborableng kondisyon at patakaran ng inyong pautang. Kung ikaw mismo ang gagawa ng kontrata, masusure mo o masisiguro mo na nakasulat ng malinaw na malinaw ang lahat ng mga detalyeng puprotekta sa iyong interes. Kabilang na dito syempre yung pagtatakda ng tamang interest, yung tubo at tiyak na petsa kung kailan dapat ito maibalik o mabayaran ng buo. Saka syempre, pag-iwas na din po ito sa mga butas o loopholes, no? Yung mga di pagkakaintindihan, maiiwasan po lahat iyan, no? Yung mga ganon. Kapag sila ang sumulat, pwedeng mailagay nila yan o mapabayaan nila yan. Kapag ikaw ang sumulat, maaari mong isama ang mahigpit na panuntunan tungkol sa mga penalties o karagdagang bayad kung sakaling malelate sila sa pagbabayad. At saka alam mo ba, mas madali mo ring mailalatag kung ano yung paraan ng pagbabayad na pabor sa'yo o gusto mo. Kung ito ba ay monthly, weekly, daily, hulugan, o isang bagsakan lamang. Basta siguraduhin mo lang palagi nakasulat ang mga sumusunod na mga mahalagang detalye. Huwag mo kakalimutan to kompleto at buong pangalan, tirahan at contact numbers ninyong dalawa. At saka eksaktong halaga na mas maganda nakasulat sa parehong words at parehong numbers. Halimbawa, 10,000 o 10,000 piso upang walang kalituhan. Yung porsyento ng interes o tubo kung meron man at kung paano ito kukwentahin. Ilagay mo na din yung petsa ng mismong pag-utang at ang eksaktong petsa ng pagbabayad o due date niya. Yung mga pirma ninyong dalawa sa ibabaw ng inyong pangalan sa bandang ibaba ng kasulatan upang patunayan na sumasang-ayon kayo sa lahat ng nakasulat dito. Napakahalaga din po na meron kayong mga witnesses o mga saksi na pipirma sa inyong dokumento. Sila kasi yung magpapatunay na naganap po ang transaksyon ng maayos at walang pilitan. Mula dapat sa magkabilang panig sa iyo at saka sa kanya, may mga witnesses kayo. At para sa pinakamatibay na hakbang, lalo na kung medyo malaking halaga ang pinag-uusapan, lubos kong ipinapayo na ipanotarize ninyo o ipanotaryo ninyo ang kasulatan sa isang legit na abogado. Kapag notarized po kasi ito, nagiging public document siya at mas nagiging madaling gamitin ang isang dokumento bilang ebidensya sa barangay o sa korte kung sakaling magkaroon po kayo ng problema sa paniningil sa hinaharap. Kaya naman, Bossing Odi, huwag ka nang mag-atubiling ikaw mismo ang maghanda ng kasulatan. Protektahan mo ang iyong pinaghirapang pera sa lahat ng pagkakataon. Kung may katanungan po kayo, please comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.